Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Isang napakagandang umaga, Magsasakang Pinoy. Magsasama-sama na naman po tayo sa ating programa na nagbibigay serbisyo sa ating mga kapatid na magsasaka dito sa lambak ng Cagayan. Makakasama nyo na naman po sa Himpapawid ang inyong abang lingkod kasamang Barbie Lagahet. Noong mga nakarang araw po ay sumentro ang ating talakayan sa organikong pagsasaka o organic farming din po kung tawagin. Nabanggit ko rin po na ating tatalakayin ang organikong paghahayupan, partikular sa pag-aalaga ng baboy. Kaya ngayong umaga po, ibabahagi namin sa inyo ang isang paksa na tiyak na makakatulong at kapupulutan ng maraming aral dito sa ating palatuntunan sa radyo. Ito po ay ang organic piggery. Ang ating mga ninuno ay nakapagbabuyan noong unang panahon nang walang tulong ng kemikal o makabagong pampadami at pampalusog ng kanilang mga alaga. Sa panahon natin ngayon, kaya rin ba natin ang hindi gumamit ng antibiotics, growth hormones at mga katulad na alalay? Sa ating usapin ngayong araw, tatalakayin po natin ang isang kilusan ng natural na pagbababuyan na naglalayong alisin sa produksyon ang mga dilikas na elemento sa paghahayupan. Titiyakin natin kung ano po ba talaga ang natural na paghahayupan. Aalamin din natin sa nagpasimuno ng natural piggery movement ang mga detalye hindi lamang sa pag-aalaga ng baboy, kundi pati na rin sa pag-aalaga ng manok at mga pananim gamit lamang ang mga materyales na nasa ating kapaligiran at mga benepisyong dulot ng natural na pagsasaka. Narito po ang ginanap na panayam ni Ninya Tadura ng TV5 mula sa programang Masaganang Agrikultura kay Dr. Efren Nuestro ng Bureau of Animal Industry tungkol sa usapin sa natural piggery movement at organic farming. Magandang araw po sa inyo, Director. Magandang araw sa iyo, Ninya, at sa ating pong mga nanonood ng programa. Apo, at maganda po yung pag-uusapan natin, Director, kaugnay sa organic farming. At ano-ano po ba yung dapat malaman? Dahil alam nyo naman po, usong-uso na yan ngayon. Ano po ba dapat yung dapat na alagaan in terms po of mga pananim at alagaing hayop na dapat pong paramihin sa pamamagitan po ng organic farming? Pag pinag-usapan natin yung livestock at poultry, ito pwede natin kahit yung manok, baboy, kambing, saka mga baka, yan, pwede nating i-organic farming itong mga hayupang ito. Ano po bang pagkakaiba in terms of volume ng production at sa quality ng mga pananim o kaya po yung livestock sa pamamagitan po ng organically farmed or raised agricultural produce at ng traditionally grown produce o livestock? Ito nagiging trend, no? Apo. So, i-compare natin yung volume ng conventional at traditional. Medyo mas malaki pa yung conventional. Kasi yung conventional, no, mas kailangan nilang mabilisan yung pagpaparami, no? And even yung housing nila, nagagawa nila ng paraan in such a way na maging, as usual, maging mabilis yung pag-aalaga. Yun naman traditional, nakita ng iba na meron palang pangangailangan dito dahil kasi meron ng conscious about yung health requirement ng bawat consumer. So nagkakaroon na ng malaking demand. Dahil nga nagiging conscious na yung consumer at kaunti pa lang yung production ng ating organically produced, no? Sa ngayon, pwede nating sabihing mas mataas ang benta ng organically produced livestock.
At iyan po ang bahagi ng panayam ni Ninya Tadura ng TV5 mula sa programang Masaganang Agrikultura kay Director Dr. Efren Nuestro ng Bureau of Animal Industry tungkol sa usapin sa National Piggery Movement at Organic Farming. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, narito muna ang isang paalala. Ano itong hot meat? Ang hot meat ay mga karneng buhat sa hayop na kinatay na hindi dumaan sa proseso ng pag-inspeksyon ng National Meat Inspection Commission o NMIC. Maaaring hindi ito kinatay sa akreditadong katayan. Dahil dito, wala itong opisyal na tatak ng NMIC, pagpapatunay na malinis at walang sakit ang karneng inyong bibilhin. Bukod rito, maaaring mas mura ang halaga ng hot meat dahil iligal ang pagkatay na ginawa upang maipagbili agad ang karne. Karaniwan, maaaring ang hayop ay mayroong sakit. Ipinagbabawal ang iligal na pagkatay at pagbebenta ng hayop na may sakit. Ito'y maaaring magdala ng FMD virus na maaaring makahawa sa ibang malulusog na hayop. Ang paglaganap ng hot meat ay hindi nakakatulong sa pagsugpo ng foot and mouth disease. Kung maaari ay bumili lamang ng karne sa mga akreditadong bilihan. Kung duda sa itsura at presyo ng karne, maaaring ito ay hot meat. Mag-ingat, siguraduhing may tatak ng NMIC ang karneng inyong bibilhin. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa pinakamalapit na veterinaryo sa Department of Agriculture o NMIC sa inyong lugar. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, FMD Task Force, OSAID FAO FMD Control Project at ng himpilang ito. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-into cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-into cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! Pakamo manipod ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center wenno si Viarc San Felipe, Ilagan, Isabela. Ti schedule ti Grand Field Day on Alternative Staple Foods adati ane warwaragawag amaangay manipod petsa 17 aging gay ti 18 ti agdama abulan ti Abril tawen 2012 amaramid di ta Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center Ilagan Experiment Station ket naisanod inton sumaruno abulan ti Mayo petsa 2 aging gay ti 3 tawen 2012. Ulitin ti kakabsat naisanod tinasao apasken inton May 2 to 3, 2012. Dagitin isang sangayan asang sangaili tinasaong okasyon ket sanda ang makadaray gapo iti imununan ang nakaikumitaranda nga ramid. Dagiti mulmula may pabuya iti nasao a Grand Field Day ket white corn, adlay, nagduduma a root crops, kardaba, traditional varieties ti upland rice, ken naduma-duma anad nateng, agagangay amapatpatanor, babaen ti organiko awagas. Mauawis dagiti exhibitors ken food processors amang ipakita ken mangiparang kadagiti nagduduma a teknolohiyada. May sayang katto ti maysa a National Stakeholders Forum para ti soybean ti kamalman a paset ti umunang aldaw ti nadakamat a Grand Field Day. O mas pingmetlaeng a forum ti maaramid to para ti mais, kasaba, adlay ken organic vegetables ti may kadwa nga aldaw. Manamnama ang mabisitan to tinadakamat ng okasyon ni Secretary Proseso Pro C.J. Alcalan ti opisina ti Department of Agriculture, ni Dr. Nicomedes Eliazar ti Bureau of Agricultural Research wenno BAR, Assistant Secretary Dante de Lima, ken sabsabalipay apang pangulwen ti DA Central Office ken DA Regional Field Office No. 2 ti Tuguegarao City dadauloan ni Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar Jr. Dati apakamo ket naggapo ken ni Engineer Fidel R. Cabantat ti opisina ti Soils and Water Management Station ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center Ilagan Experiment Station San Felipe, Ilagan, Isabela. Diyos yagngina.
Tulong sama-sama. Tayo'y nagbabalik sa ating programang Magsasakang Pinoy. Tayo'y magpapatuloy po sa naganap na panayam kay Dr. Efren Nuestro ng Bureau of Animal Industry tungkol sa usapin sa natural piggery movement at organic farming. Okay, alam naman po natin na Director Nuestro na mahigpit po kayo sa pag-certify ng mga organically raised pigs at iba pang agricultural products. Ngayon po, ano po ba yung proseso na inyo pong ginagawa? Meron tayong certifying body, yung Organic Certification Center of the Philippines, at sinusundan naman nila yung International Federation of Organic Agriculture Movement, na ito yung nagseset ng mga principle, sets of standards and guidelines kung paano nagkakaroon ng isang organic farming. So yung produce ng organic farming, yun ang sinacertify ng ating Organic Certification Center of the Philippines. At international standard po yun. Ginagamitan po ito, at ito po yung naka-align, yung ginagamit ng ating certifying body rito ay naaayon doon sa international standard. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, narito pa muna ang isang paalala. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Karagiti kalikagom ang mapatuludan, karagiti babasaen, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong agbumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo lang apo, ti agsurat, win agtext, iti Magsasakang Pinoy Radio Program, ket ilanat tayo kumati paginteresan at tupiko, iti text nga ipatulod yun. No tagundaway tayo, mabalin met a personal, a pumasyar tayo, karagiti kasitgan, a research, outreach stations, bueno satellite stations, ti opisina, ti Departamento ti Agrikultura, di Region 2, tapno makapili tayo kadagiti sumagpamano a libre a babasaen, wenno makapagbuya tayo kadagiti video presentations, may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, Masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, Munisipalidad ti Gig, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lukban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirid, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, Masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, Munisipalidad ti Ilagan, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Isabela Breeding Station, UPI, Gamo, ken Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Ije probinsya ti Nueva Vizcaya, Masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hillyland Research Outreach Station, ije Sitio Tapaya, Villaros, Munisipalidad ti Bagabag. Ije probinsya ti Quirino, Masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, ije Barangay Tungo, Munisipalidad ti Aglipay. Ije met probinsya ti Batanes, Masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, ije kabesera na ti Pasco. Gundawayan tayo kumadigiti sa servisyo may papaay, dagiti research, outreach, ken satellite stations, ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Nagyaman kami hapon. Tayo'y nagbabalik sa ating programang Magsasakang Pinoy. Samantala, bago po tayo magpatuloy sa ating usapin sa organikong paghahayupan, ihahatid ko po muna sa inyo ang latest sa price commodities, partikular dito sa Cagayan Valley. Sa ating fruit vegetables, ang ampalaya po ay pumapatak mula 25 to 30 pesos per kilo. Ang sayote ay 10 pesos per kilo. Ang eggplant ay 25 to 30 pesos per kilo. Ang kalabasa ay 10 pesos to 25 pesos per kilo. Ang tomato po ay 35 to 40 per kilo.
Ang upo po ay 15 pesos to 18 pesos po, depende sa laki. Ang native na patola ay 25 to 30 pesos. Okra, 30 to 35 pesos. At ang puso ng saging ay 10 pesos to 15 pesos, depende po sa laki. Sa ating leafy vegetables naman, ang cabbage ay 15 pesos per kilo. Ang kamote leaves ay 28 pesos to 30 pesos per kilo. Ang kangkong ay 20 pesos to 30 pesos per kilo. Ang native na pechay ay 24 pesos to 30 pesos. Pechay Baguio is 25 pesos to 30 pesos. Ang saluyot po ay 25 pesos to 30 pesos. Ang pechay ay pumapatak ng 12 pesos to 15 pesos bawat tali. Ang kangkong ay 5 pesos to 750 pesos bawat tali. Sa ating beans and legumes, ang bichuelas ay pumapatak mula 30 pesos to 35 pesos per kilo. Ang munggo ay 85 pesos to 90 pesos per kilo. Ang sitaw, 24 pesos to 30 pesos. Kidney beans o yung tinatawag rin po nating white beans ay 60 pesos to 65 pesos. Ang ating kidney habichuelas o yung dry beans ay 70 pesos up to 80 pesos. Ang string beans naman po ay pumapatak hanggang 12 pesos up to 15 pesos bawat tali. Sa ating roots and tubers naman po, ang gabi Cebu ay 50 pesos po per kilo. At ang ating peanut without shell, that's 95 pesos to 100 pesos per kilo. Sweet potato, that's 18 pesos po hanggang 20 pesos bawat kilo. Ang carrots, 30 pesos to 35 per kilo. White potato, 30 to 35 pesos. Ang ating gabi Tagalog naman po ay 15 pesos to 20 pesos. Dumako naman po tayo sa ating mga condiments. Ang native po na garlic ay pumapatak na hanggang 120 pesos up to 140 pesos per kilo. Ang ating ginger Hawaiian, that's 30 pesos to 40 pesos. Onion red, that's 60 pesos to 65 pesos. Onion white, 40 pesos to 45 pesos. At ang ating onion native ay pumapatak ng 40 pesos up to 50 pesos per kilo. Ang finger pepper naman po ay 30 pesos to 35 pesos. Ang bamboo sheet ay 45 pesos to 50 pesos. Samantala sa ating mga prutas naman po, sa presyo ng mga saging, ang lakatan po ay 2 pesos hanggang 250 pesos ang per piece. Sa latundan po ay 150 up to 2 pesos po bawat piraso. Sa ating saba ay 150 hanggang 2 piso. Ang ating kalamansi nun po ay 80 pesos hanggang 85 pesos bawat kilo. Sa ating Carabao mango na ripe, that's 50 pesos hanggang 60 pesos. Sa Hawaiian papaya po na hinog, that's 30 pesos to 40 pesos naman po. Ang ating matured coconut is 15 pesos to 25 pesos per piece. Tumako naman po tayo sa ating poultry and eggs. Sa ating live chicken na native, mabibili po natin ng 270 pesos hanggang 290 pesos bawat kilo. Pag chicken egg nun po, other breed, that's 450 per piece hanggang 485. Sa chicken egg na native, that's 8 pesos per piece. Sa meat naman, yung lean beef or pure meat, 240 pesos hanggang 250 pesos per kilo. Ang beef meat with bones ay 180 pesos hanggang 190 per kilo. Sa lean pork or pure meat, that's 170 pesos hanggang 180 pesos per kilo. Yung pork meat with bones ay mabibili ng 150 pesos hanggang 160 pesos. Yung ating pork liam po ay pumapatak ng hanggang 150 pesos hanggang 160 pesos bawat kilo. Yung dressed chicken o yung broiler ay mabibili po natin ng 130 pesos hanggang 140 pesos. Yung cara beef or lean meat ay mabibili din po natin ng 170 pesos bawat kilo hanggang 180 pesos. At yung cara beef with bones ay 120 pesos hanggang 130 pesos bawat kilo.
Yung chicken wings naman po ay pumapatak hanggang 135 pesos up to 140 pesos per kilo. Sa pork liver ay 180 pesos up to 185 pesos naman ang bawat kilo. Sa ating fish and fishery products, alumahan, mabibili po natin yan ng 160 pesos per kilo. Ang bangus ay 140 pesos naman. At ang bisugo ay mabibili ng hanggang 150 pesos up to 160 pesos. Ang galunggong ay pumapatak ng 120 pesos hanggang 130 pesos bawat kilo. Ang sapsap ay 50 pesos to 60 pesos per kilo. Ang shrimp swahe ay mabibili ng 380 up to 400 pesos bawat kilo. Ang shrimp sugpo ay 600 up to 650. Ang shrimp puti ay mabibili po natin ng 450 pesos up to 500 pesos bawat kilo. Ang tilapia ay pumapatak ng hanggang 110 pesos up to 120 pesos per kilo. Tulingan, 120 pesos hanggang 130 pesos bawat kilo. Ang talakitok ay 200 pesos per kilo. Ang dilis ay mabibili po natin ng 120 pesos per kilo. Ang alimango ay 380 up to 400 pesos per kilo. Ang espada ay 175 to 180. Ang lapu-lapu ay 250 up to 300 pesos. Ang hito naman po, depende po yan sa size. Yung medium po ay mabibili po natin ng 120 pesos per kilo at ang dalag naman po na large ay 150 pesos per kilo. Ang pusit ay mabibili ng 200 pesos up to 220 pesos per kilo. Ang tahong ay 60 pesos bawat kilo. Dumako naman po tayo sa ating weekly cereals and fertilizer price monitoring. Sa ating farm prices, yung palay na other variety o yung fresh ay 14.30 per kilo. Yung palay naman po na other variety na dry is 16.30 per kilo. Yung corn grain naman po na yellow is 11.60 ang bawat kilo at ang corn grain na white ay 10.60 per kilo. Kung sa wholesale selling price naman, ang special rice ay 38 pesos per kilo at ang premium rice ay 34 pesos per kilo at yung well-milled rice ay 31.50 per kilo at yung regular milled rice ay 28.50 per kilo. Yung yellow corn grits ay 18.50 per kilo. For the retail prices naman, ang special rice ay 39 pesos per kilo, yung premium rice ay 35 pesos per kilo, yung well-milled rice ay 32.50 per kilo, at yung regular milled rice ay 29.50 per kilo. At ang yellow corn grits ay 19.50 per kilo. So, yun po ang ating retail prices. Sa ating price monitoring naman sa fertilizer, ang dealer prices po ng mga fertilizer ay ito pong mga sumusunod. Ang urea ay 1,100 per kilo. Amazul, that's 690. Amphos, 990 pesos. And for the complete, that's 1,100 pesos. At yan po ang ating price monitoring ngayong linggo. Tayo'y magpapatuloy po sa naganap na panayam kay Dr. Efren Nuestro ng Bureau of Animal Industry tungkol sa usapin sa natural piggery movement at organic farming. Ano naman po yung advantage ng organic livestock, yung pig raising, at ano po yung, if ever, ano po yung magiging balakid or hadlang pong problema sakali pong yung isang magsasaka gusto nilang pasukin yung organic farming sa pagbababuyan? Meron pa tayo ritong conversion period na tinatawag para slowly mag-deviate siya from the conventional to organic. So may mga pacing yan, no? So hindi naman dapat biglaan? Hindi mabibigla kasi ika ngayon, katulad ng paggamit ng mga medication, no? At saka yung housing system mo, kinakailangang i-align mo or ipipit mo yung hayop doon sa requirement ng organic system. So meron siyang conversion period or transition period. Director Nuestro, ano po ba yung food or diet dapat na ipapakain mo sa kanila?
Basically, kailangan mo lang dito yung plant-based ang origin ng ng pagkain. Puro gulay. Mga ganon, kung let's say, mga corn din, kailangan mo rin yan. Pwede mo naman siyang i-mill din, no? Saka yung mga copra, saka yung mga forages, no? Yan ang mga dapat ipakain sa organic. Whether ito'y sa manok, sa baboy, at sa ruminant. Director Nuestro, considering factors po tulad ng expenses, of course, versus income, yung demand naman versus sales and selling price, at yung mga benefits po sa environment, ano po bang maire-recommend ninyo para po dito sa mga agresibo na pasukin nga ang organic piggery? Doon sa production cost, no? Hindi ka gagamit ng mga growth promotant, so less expenses ka na ron. Hindi ka gagamit ng antibiotics only when necessary, no? Yung pitch mo, wala na yung marami pang other ingredients na kailangan mo dito, no? So, lumalabas itong organic farming, kung compare mo doon sa conventional, yung cost ng production is much lower than the conventional, no? Kung titingnan mo ngayon ang demand, dahil nga nagiging health conscious yung mga consumer, so therefore kakaunti pa yung available, medyo mataas ang pricing nitong organically produced. So meron siyang demand. In terms of income, yung farmer, dahil nga maliit yung kanyang cost ng production, mas mataas yung kanyang magiging income in producing, no? So yun ang mga advantage. Plus, yung organic farming, medyo environmentally friendly siya kasi yung mga waste mo at saka yung mga ginagamit mo, pwede mong i-recycle. So, i-recommend ko na kung pag-uusapan natin yung organic versus yung conventional, mas very healthy, ito yung ating organic production. Maraming salamat po sa inyo, Director Nuestro. At yan po si Director Dr. Efren Nuestro, ang Director po ng Bureau of Animal Industry. Kaya sa ating mga magsasaka at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa na gumagamit ngayon ng modernong paraan ng pagsasaka, bakit hindi din natin subukan ang organikong pagsasaka at paghahayupan? There's no harm in trying, ika nga sa English. Kung nagawa ito noon ng ating mga ninuno, hindi imposibleng magawa at mapalawak pa natin ang ganitong paraan ng pagsasaka. Sa panahon natin ngayon, wala nang mabiling mura. Halos lahat na ng klase ng bilihin sa merkado ay nagmamahalan na. Mapagasolina, LPG, mga pangunahing bilihin at ngayon maging ang mga pestisidyo, abono at iba pang mga kemikal na siya ring nagpapahirap sa ating mga kaibigang magsasaka. Sakit sa bulsa, kumbaga. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ipabatid sa ating mga kaibigang magsasaka na panahon na para subukan naman natin ang organikong pagsasaka at paghahayupan. Ang organikong paraan ay isang mabisang lunas hindi lamang sa sakit sa ating bulsa, kundi maging sa ating kita at produksyon. Bukod pa dito, sariwa at ligtas kainin ang mga produkto na nagmula sa organikong paraan. Kaya wala pong duda, ang organikong pagsasaka at paghahayupan ay sadyang subok na sa kalidad. Kung kaya, ngayon po ay maigting na isinusulong ng Department of Agriculture ang organic agriculture o organic farming upang makatulong sa ating mga kapatid na magsasaka dito sa ating bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masagana, matipid at ligtas na ani at produksyon. Sumasinyo na naman po ang isang episode na puno ng kaalaman, impormasyon at pag-asa tungo sa kasapatan sa pagkain ng sambayanang Pilipino. Pansamantala na naman pong mamamaalam sa himpapawid ang ating programang Magsasakang Pinoy at ito po muli ang inyong lingkod, Barbie Lagahet. Manatili lamang po tayong nakatutok sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes sa ganito pa ring oras. Patnubayan po tayo ng mahal na Panginoon at mabuhay po tayong lahat.
Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Na ang ating pamayanan.